So yun, mga kababayan, ang ating administrasyon nire-recognize ang power ng ating Panginoon, gabay ng ating Panginoon, mga kababayan, para sa kanyang pamumuno. So ngayon naman, pag-usapan natin ang continuous relief operation ng Marcos administration. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. After na mag-ikot po tayo dito sa ating lalawigan, sa Albay kung saan zero casualty, dito naman tayo sa mga balita sa buong Pilipinas, kung saan yung ating Pangulong Bongbong, todo-todo lang ang serbisyo at idineclare yan yung National State of Calamity for 1 year. Yan PBBM nagdeklara ng isang taong State of National Calamity dahil sa pinsala ng bagyo. Ang purpose niyan mga kababayan sa pagdeklara through proclamation number 1077 para mapabilis ang rescue, relief and recovery operation at rehabilitation efforts ng ating gobyerno. Ayon sa proklamasyon, pinapaintulutan ang paggamit ng pondo ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa agarang tulong sa mga nasalanta. Kasama rin dito ang pagpapatupad ng mga hakbang laban sa profiteering, hoarding at overpricing ng mga pangunahing bilihin, pati na rin pagbibigay ng walang interest na mga loans sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay naglalayong masiguro na mabilis ang pagtugon ng gobyerno at protektado ang mamamayan laban sa panganib na dulot ng matitinding bagyo at pagbaha. Yan ang rason kung bakit idineklara ang National Calamity, National State of Calamity for 1 year para sa proteksyon ng ating mga mamamayang Pilipino. At kanina, ang ating Pangulo and the First Lady nag-offer ng mask for typhoon victims. So yun, mga kababayan, ang ating administrasyon nire-recognize ang power ng ating Panginoon, gabay ng ating Panginoon, mga kababayan, para sa kanyang pamumuno. So ngayon naman, pag-usapan natin ang continuous relief operation ng Marcos administration. Ito yung balita dito sa Manila Bulletin. Marcos orders continuous relief rescue ops amid Super Typhoon 1. Hindi lang yung Super Typhoon 1, kundi yung kadadaan pa lang, mga kababayan, na bagyong Tino. Ito yung tatak Marcos Romualdez, mga kababayan. At si Martin Romualdez, kahit hindi na po siya Speaker of the House, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang serbisyo sa mga relief operations. Pati yung kanyang asawa na party list representative ng Tingog Party List. Ito yung ating Pangulo kanina sa situation briefing and command conference. Ayan, President Marcos leads the situation briefing at the PSC command conference. So ito yung ating pag-usapan, mga kababayan, kasi yung ongoing relief operations na ginagawa ng ating gobyerno, pilit naman pong sinisiraan ng mga critics niya, lalo na mga DDS influencers. So makikita ninyo, mga kababayan, habang todo ang pamumulitika ng kampo ng mga Duterte at kanyang mga followers, tuloy lang ang serbisyo ng Marcos Romualdez. Si Martin po at ang Tingog Party List, tahimik, ngunit mabilis na kumikilos para sa ating mga mamamayang Pilipino. So sa halip na tugunan o sagutin yung mga paninira, pinili nilang tumugon sa mga tunay na pangangailangan ng ating mga mamamayan, lalo na sa panahon ng calamity tulad ng Tino, ng Lindol na tumama sa Cebu at Davao Oriental. At ngayon, yung bagyong Juan. Kasi para po kay Martin Romualdez at sa Marcos family, hindi dapat napipigilan po ng politika o ingay ng mga kritiko ang pagsiservisyo po. So makikita ninyo, inuuna nila yung serbisyo kaysa sa politika. Tuloy-tuloy ang kanilang relief operations, mga kababayan. Yan kita ninyo yan. Yan ang grupo ng Tingog Party List. Panoorin natin ang kanilang mga ginagawa, mga kababayan. Tahimik lang sila, kasama yung mga volunteers from the Armed Forces and PNP. Yan, relief operation yan sa Abuyog, Leyte, mga kababayan. You see,
Yan ah. Tuloy-tuloy lang sila. Yan yung mga dilata, mga kababayan. For distribution. Busy sila sa pagre-repack ng mga pagkain and donations. Ayuda para sa mga nangangailangan. Habang yung mga DDS influencers busy sa paninira, sige lang hanap nila ng butas sa gobyerno. At lalo kay Martin Romualdez. Pilit nilang sinisiraan si Martin at ay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan o. Tingog party list. Sige lang. Sa kanilang mga pagsiservisyo. Yan o. Distribution ng mga pagkain. Yan o. May mahigop man lang na mainit na sabaw o lugaw. Mainitan yung sikmura ng mga tao. Ayan o. Distribution po ng pagkain pati sa mga bata. Sa Tacloban po ito, mga kababayan. Asikaso ka agad. Di ba? Sa church yata ito. Yung venue. Yan sila. Masayang naglilingkod. Yan po, mga kababayan. Oh. Mga volunteers. Kasama. Yan oh. Tingog party list. Sa Madilin, Cebu po ito. Oh. Yeda Romualdez at Madilin, Cebu. Diba? Yung mga nasalanta ng baha, mga kababayan. Yan ang totoong serbisyo, mga kababayan. Yan, sabi dyan sa balita, yung relief operations nila, may relief operations din pala sila sa Homonhon, Eastern Samar. Matinding pinsala ang iniwan ng Bagyong Tino sa Giwan, Eastern Samar. Halos 30% ng mga bahay sa Homonhon at sa Suluan ang nasira. Agad na nagatid ng tulong ang opisina ni Congressman Martin Romualdez at Tingog Party List. Namagi sila ng bigas, noodles, kape at sardinas sa mga pamilyang apektado. Umabot ang ayuda sa 7 barangay, Kanawayon, Kagusuan, Kasuguran, Pagbabangnan, Bitoangan, Habag at Inapulungan. Kasabay nito, tiniyak ni Kong Romualdez na may kasunod pang operasyon para sa mga hindi pa naabot ng tulong. So, bago pa man lumala yung sitwasyon, kumilos agad ang staff ni Kong Romualdez at ang Tingog Party List upang asikasuhin ang mga evacuee sa Leyte. Nakipag-ugnayan sila sa LGU upang tiyakin na may sapat na pagkain, tubig, gamot sa mga evacuation centers. Yan mga pinuntahan, Abuyog, Leyte, sa Cebu, sa Eastern Samar, pumunta po yung team ni Martin Romualdez at yung Tingog Party List. So makikita ninyo ang sistema po ng serbisyo ni Martin Romualdez at saka ng Tingog Party List. May sistema po. At tahimik sila na gumagalaw, hindi naninira, hindi pabida po, mga kababayan, na parang laging nakikipagkompetensya. O diba? Walang ganun po. Ito kasi dati na nilang ginagawa. At lagi nilang ginagawa, mga kababayan, sa panahon ng disaster. Gusto lang kasing patunayan ng Marcos Romualdez ang dating old politics. Alam ba ninyo, mga kababayan, na ang politika dapat hindi masama yung connotation because the original meaning ng politics is good governance. Dapat ganon. Nasira, mga kababayan, yung kaulugan ng politika. Pag sinabing politika, ngayong panahon na to, masamang serbisyo. Pinulitika niya yung mga nasa barangay kasi hindi niya kaalyado. Binabalik lang ng Marcos Romualdez, mga kababayan, ang old meaning ng politics na kahit hindi kaalyado, siniservisyoan po. May nakita kayong kinulayan ng ating Pangulo ni Martin Romualdez sa pagsiservisyo po. Kahit nga siguro mga DDS, nagkikinabang. Pero yung mga netizens na mga DDS, walang tigil pa rin sa paninira. Ibalik natin sa dating magandang kaulugan, old meaning of politics, good governance. Yan sabi dito sa Wikipedia,
mga kababayan, the original meaning of politics comes from the ancient Greek word polis, meaning city-state or community. Therefore, politics originally referred to the affairs of the cities and the study of how people best live in together in a community. Best live. Kita ninyo? Magandang tahanan, pamumuhay na magkakasama sa isang komunidad. That is politics. This included the study of government, state, society, and ethics. Pag sinabing ethics, sumasakop sa behavior ng tao, magandang pag-ugali. Kaya tingnan ninyo yung dinidisplay na pag-ugali ni Martin Romualdez, ni President Bongbong Marcos. Kahit sila sinisiraan, maganda pa rin ang pinapakita doon sa mga taong naninira sa kanila. Hindi nila hinaat sa puwera yung mga hindi kapartido, hindi kaalyado. Lahat siniservisyohan nila. That is good governance. That is the original meaning of politics, mga kababayan. Yan o. Polis, the Greek word for city-state. Politica, the ancient Greek for the affairs of the cities, which is the direct origin of English word politics, a community endeavor. For ancient Greeks, politics was a communal activity where citizens participated in decision-making for the good of the whole community. Para sa kapakanan, for the good, kabutihan ng community. Yun ang ibig sabihin ng politika. The original meaning of politika. Yan ang ibinabalik na uri ng politika, mga kababayan. Hindi yung toxic politics ng mga Duterte at ng mga followers niya. Nakita ninyo, wala na silang nakitang mabuti sa serbisyong binibigay ng ating gobyerno. Hindi na makontento, pati yung pamimigay ng ating Pangulo ng 5,000, 10,000 sa mga nasiraan ng dilubyo dyan sa Cebu, pinintasan nila, nilait nila. Ang sabi mga kababayan, pagkasya na yung 5,000, 10,000, hindi man yun talaga yung pampabahay. Yung mga nasiraan ng bahay, immediately bibigyan ng 5,000, 10,000, at least may magamit sila sa kung anong pwede nilang gamitan ng 10,000. Hindi yon para itayo uli yung bahay nila. Siguradong may pabahay yung ating gobyerno sa mga totally damaged ng bagyong Sitino. Ganun po. Pero anong ginagawa nila? Siniraan nila, ininsulto, pinagtawanan. Pero si Digong, namigay din ng 5,000. Wala silang sinasabi. Yan ang masamang ugali ng mga DDS, mga kababayan. Sige lang nila ang hanap ng diferensya. So ibalik natin mga kababayan. Ang totoo, original meaning ng politics is good governance. Yan decision-making, kasama yung mga tao, where citizens participated in decision-making for the good of the whole community. Ano pa ang ibig sabihin ng meaning ng politics? A practical science. Aristotle, who wrote one of the first books on politics, viewed politics as a practical science concerned with the happiness, and good action po of the citizens within the community. Hindi po kasama sa original meaning ng politika yung paninira, yung toxic na mga pag-ugali ng mga tao. Hindi siya. Nasira yung politika, mga kababayan. Sinira ng mga tao ngayon, lalo na dito sa Pilipinas. Naging toxic yung politika. You see? Saan ka nakakita? Panahon mga kababayan ng calamity, paninira pa rin ang nasa bukang bibig ng mga DDS po. Nakita ninyo sa mga post nila sa social media. Lahat paninira, panginsulto, pangaliposta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Ang gusto nila na mangyari, iluklok si Sara Duterte. And in fact, yung sabi, 3 religious organization, plano na magsagawa ng protest rally. Ang intensyon talaga mga kababayan, iupo na si Sara. You see? Ganon katoxic yung politika nila ngayon. So ang gustong mangyari at ginagawa ngayon ng kampo ni Martin Romualdez, that's beyond the relief. Serbisyong patuloy, hindi pansamantala. So tuloy-tuloy na serbisyo. Ayuda, not charity. So paulit-ulit na pinagtatanggol ni Kong Romualdez ang ayuda para sa mahirap na Pilipino dahil ayon sa kanya, ang tulong sa mahirap ay hindi limos, ito ay katarungan.
Ito ang uri ng public service na hindi naghihintay ng eleksyon o media coverage. Ito ang serbisyong totoo, tuloy-tuloy at tapat. So makikita ninyo, comparative insight natin. Habang sa ibang lugar, tuloy-tuloy ang politika. Sa ibang lugar, ganon. Sa Eastern Visayas, tuloy-tuloy ang trabaho at malasakit. Tulad na pinakita ko sa inyo na mga relief operations at ayuda. Tulong na ginagawa po ng Tingog Party List at ni Kong Martin Romualdez. So kagaya ng Leyte mga kababayan, mayroon tayong nakikitang mga makataong akbang sa gitna ng unos. Sa Naga City, binuksan ni Mayor Leni Robredo ang City Hall bilang evacuation center, isang magandang halimbawa ng lokal na inisyatiba na ibigay rin ang mga kaukulang kailangan ng mga evacuees. Yan si Leni Robredo as reported ng News 5. Naga City Mayor's Office as evacuation facility. Pansamantalang nanunuluyan sa opisina ni Mayor Leni Robredo sa Naga City Hall ang ilang mga residenteng nag-evacuate dahil sa pananalasa ng super typhoon. Hindi niya pinagkakait mismo yung opisina niya. Yan Bagyong Juan. Yan Sa sa Pasig City, may pet-friendly evacuation center pa sa lahat ng mga barangay dahil batid rin ng LGU na malagarin ang buhay ng ating mga pets. Yan Post ni Bico Soto mga kababayan. Our preparations for one. Sabi niya rito, ito ang good governance po. Yesterday, we conducted a pre-disaster assessment with our 30 barangays to brief everyone in plan for worst-case scenario. Emergency Operation Center and Incident Management Team activated. Check-in at our Incident Command Post is at 6 p.m. today. We have prepared our equipment and pre-positioned as necessary. Pumping stations ready with manpower and diesel with some notes. Acacia LGU not yet complete but MMDA pump is operational. There is a portable pump on standby, etc., etc. Tapos, evacuation centers are ready with the help of respective barangays and CSWDO is ready for camp management. Yan po. Ito yung dapat tinutularan natin. Tapos sa Tingog at kay Martin Romualdez, hindi lang pagpapasilong kundi direktang tulong, pagkain, gamot at suporta sa bawat pamilya, habang ang iba ay nakatutok sa politika at paninira sa administrasyon. Ang Tingog at si Martin Romualdez nakatutok sa serbisyo mga kababayan sa tao. Yon ang pagkakaiba. Good governance, politics, meaning the original meaning mga kababayan ng politika, yon ang ginagamit ni Martin Romualdez, Marcos Romualdez. Ganyan po. Ibalik po natin sa ganong uri ang ating politika. Hindi yung toxic politics na makikita natin, mababasa natin sa mga komentaryo ng mga DDS o influencer. Lalo na po itong si Attorney Rowena Guanzon, wala nang nakitang tama. At yung asikat na pusang gala na congressman. That fake news yung pinapakalat. Di ba po? Napaka-toxic na ng social media ngayon kasi nagkalat ang fake news ng mga DDS influencers. Invaded na ng mga fake news peddlers po at paninira ang ginagawa. So makikita ninyo ngayon, sa bawat bagyo may leader na lumalaban, leader na matino. Sa bawat unos, may tingog na nakikinig. At sa gitna ng magulong politika natin ngayon, may Martin Romualdez na patuloy na naglilingkod sa ating sambayanan. Kahit patuloy nilang sinisiraan po, tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang ang trabaho. Tama po, mga kababayan? Yan, tingnan ninyo mga paninira. Kitty Duterte. Yan mga post nila. PBBM, pinadodouble check. Mga fake news po ito. Kung ba ang dahilan ng pagkasira ng mga bahay sa Cebu. Panginginsulto. Mismong yung anak ang nagpapakalat, anak ni Digong nagpapakalat ng fake news. Tuwang-tuwa naman yung mga kaalyado nila. Kita ninyo? Ito po, pakinggan natin yung press briefing ngayon ni Yussi Castro. Patuloy na pagbibigay tulong at deployment ng medical teams pinag-utos si Pangulong Marcos Jr. Agad umaksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilang oras matapos mag-landfall
ang Super Typhoon Uwan sa Dinalungan, Aurora noong Linggo ng gabi. Sa pulong kaninang umaga, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang tuloy-tuloy na pagbibigay tulong sa lahat ng mga sinalanta ng bagyo. Ayon sa DSWD, patuloy nilang binabantayan ang mga evacuation operations at status ng mga evacuees. Sa Bicol Region na itala ang may pinakamaraming bilang ng evacuees matapos na umabot sa 100,050 na mga pamilya ang apektado roon. Sa Camarines Sur, aabot sa 44,000 families habang nasa 20,000 families naman ang apektado sa Quezon Province sa Calabarzon. Ayon sa OCD, 426,000 families ang narelocate agad na nakatulong na mapababa ang bilang ng taong nalagay sa peligro. Inaasahan naman na makakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga nasa evacuation centers matapos na unti-unting paghupa ng tubig baha doon. Nadikam na dito sa amin po. Sa Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Agad na pinasimulan din ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang rehabilitation efforts sa mga nasirang kalsada upang hindi maantala ang pagpapadala ng tulong sa anumang panig ng bansa. Sa datos ng pamahalaan, mayroong 71 na mga kalsada ang hindi pa madaanan dahil sa epekto ng bagyo, kabilang na sa Central Luzon at Cordillera Administrative Region o CAR, lalo na sa Mountain Province, Benguet at Apayao. May mga ilang kalsada rin ang hindi pa madaanan sa Aurora sa report ng Office of the Civil Defense. Pangasinan ang lubhang naapektuhan ng pagbaha na agad din namang humupa matapos na ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa OCD, 4 ang naitalang nasawi dahil sa Super Typhoon Uwan pero 2 dito ang binabalidate pa ng ahensya. Wala namang naitalang missing persons pero nilinaw ng OCD na nagpapatuloy pa rin ang rescue operations sa Pangasinan. Ipinag-utos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ang walang humpay na pagbabantay sa lagay ng panahon mula ngayong araw hanggang bukas. Pinapaalalahanan din ng Pangulo ang lahat ng concerned agencies na ipagpatuloy ang rehabilitation efforts sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino at sa mga lugar na napinsala ng Super Typhoon Uwan. At meron din po tayo mula sa AFP. Maraming bansa, maliban po sa US, na nag-offer ng kanilang mga tulong para sa humanitarian assistance and disaster relief, including po ang US, Japan, Singapore, India, and Timor-Leste. So yan, hindi totoo yung mga paninira ng mga DDS influencers na dahil sa korupsyon dito sa Pilipinas daw, wala nang gustong tumulong sa atin. Marami po ang gustong tumulong sa atin. Yun ang mga pledges mula sa iba-ibang mga bansa dito po sa ating rehiyon, pati yung Amerika. So, paya ngayon yung mga fake news peddlers. Nagpadala na rin po sila ng sulat sa AFP at sa National Defense. Ayan po. Yan po ay mula sa AFP. At mula naman po sa DPWH, sa gitna ng kasagsagan ng Bagyong Uwan, ininspeksyon ni Public Secretary Vince Dizon ang drainages, waterways at flood control projects sa Navotas, kasunod ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhing may agarang on-ground assessment ang mga flood-prone area sa Metro Manila. Kasama nag-inspeksyon ni Secretary Dizon ngayong Lunes sina Public Works Secretary Arthur Bisnar, Navotas Mayor John Reynald Marcelo Tiangco at Navotas Representative Toby Tiangco sa Navotas Coastal Dike na tinamaan ng malakas na storm surge sa gitna ng hagupit ni Bagyong Uwan. Patuloy namang nakapwesto ang mga tauhan at equipment ng DPWH sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng bagyo sa buong bansa para tiyaking tuloy-tuloy ang clearing operations. At mula naman po sa DICT, ayon sa pinakahuling ulat ng DICT as of November 10, 2025, 9 a.m., ang kabuuang availability ng mga telco networks ay dito 71%, Globe 54%, Smart 74%, and Converge 64%. Ayan po. At mula naman po sa DBM, inaprubahan na po ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 1.6
1.84 billion para i-replenish ang Quick Response Fund ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard. Yan po ang pinaka-update po sa oras na ito. Walang tanong, wala kang nakalilagay dito. Despite an order from the DILG to cancel their travel applications and leaves, ano po yung naging reaksyon ng Pangulo doon and ano po yung directives niya on how to hold those officials accountable? Unang-una po ay kailangan muna tuma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa. At kung ito po pa talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad-agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Ma'am, follow-up question lang po. But there was a DILG method and their actions might have violated that method. Wala po bang corresponding action as to hold them accountable over that violation? Kaya nga po, titignan mo po muna natin at ito naman po ay nasa pamumuno ni Secretary John Vic Remulla. Tignan po natin at kung paano sila mag-explain na despite that na may memorandum ay sila po ay umalis ng bansa. Ang usip sa nakalipas mong araw, sa Bagyo, ang Pangulo po ay binabahin sa social media regarding po sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga naging biktima ng Bagyong Tin, especially po yung mga nasiraan ng bahay, kung sa 5,000 for partially and 10,000 for the totally damaged po na bahay. Ano po ang reaction ng Pangulo? Yan yung mga insulto. Hindi po kailangan batikusin dahil yung nakaraang administrasyon, ganyan din po ang halaga na binigay na paunang tulong. Ito ay paunang tulong. Tandaan po natin, ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar na nisinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pansamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. At sinabi po ng Pangulo Yun na ang ito ay pinaliwanag ongoing natin. at patuloy po ang pagtulong. At kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So, ginawa na yun, din ni Digong, wala silang sinasabi. Ibig cash assistance po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibinibigay mismong tulong ng Pangulo, ang pondo, mismo sa mga LGUs para po makarecover ang nasabing lugar. Pero kung malinaw yung sa kanyang sinabi, partially damaged ang mga bahay po, yung 5,000 at 10,000 yung damage po. Yung sa kanyang speech. Opo, pero meron pong karugtong. Continuing at patuloy po ang pagtulong. So, ibig sabihin, hindi po doon natatapos ang pagtulong ng Correct. Paninira talaga po. Taga-INC po yon, Net 25, si Eden Santos. Kaya ganun kung magtanong yun. Salita na sinusunod na kalendaryo. Ano po yung siguro palagi sa mga naghahanap ng konkretong benepisyo at wala. Sige, ang hanap ng diferensya. Opo, ang EDCA naman po ay isang agreement sa pagitan po ng US at ng Pilipinas. Kung saan po ina-identify yung mga lokasyon para po sa tinatawag nating humanitarian assistance and disaster relief. Sa ngayon po, tumawag din po kami sa AFP kung ano na po ang nangyayari at anong naitutulong ito. Sa ngayon po ay inaalam pa po nila at hinahanap pa po ang pinaka-update patungkol dito. Pero ang EDCA sites po ay malaking tulong po kapag ka po may mga sakuna na nangyayari sa atin. Dito po ay nagiging nagsisilbi itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po ang paggamit po ng Fort Magsaysay bilang distribution, relief goods during the previous disasters. At madalas pong magamit din po ito bilang fisherman's shelter. At mga DSWD and AFP repacking sites. So yan po ang malaking na itutulong po ng EDCA sites sa ating bansa. Paano po masisiguro yung sa pamalaan natin po ng EDCA sa disaster response ay po na nararamdaman po ng lokal na tulong? Nararamdaman po dahil mabilis naman po ang pagdating ng tulong. Correct. Sa mga kababayan po natin. So, narrative ng mga DDS itong pinagtatanong ni Eden Santos ng Net 25. Mabilis po na ibibigay agad ang tulong dahil nagamit po ang EDCA.
Halatado masyado to. Kailang po mas maintindihan, ano po yung ibig sabihin kapag na-approve na yung 1.6 billion na quick response fund? Pwede na po siyang i-release pag na-approve po. Ibig sabihin, ito po ay dumaan sa pag-aaral at kailangan i-release, lalo pa sa mabilisang pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat at dyan po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Magandang araw sa inyo. Basag yung narrative ng mga DDS influencer. Di ba pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa mga may sakit na cancer at syempre for cancer prevention. Sa mga inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Aileen Rosales sa Aileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Sa mga mahilig sa spa at para sa dental services po kasama, try nyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Makukuha po sa Asiana City, Parañaque, Metro Manila.